for the UC1. So, ang una muna po natin, bawat isang core po natin for the UC1, meron po tayong 4 na LO. So, sa LO po, ito yung for the learning outcomes po natin, number 1. So, we have to identify project requirements and software methodologies. So, dito po, magpo-focus po tayo sa foundations ng on how to create the software projects. Kaya nga po yung mga 4th year na ng BSIT, BSIS, mga ComSci, mabilis na po sa inyo ito. And then, of course po, yung mga teachers natin na nagtuturo ng programming, wala na po tayong magiging problema sa software methodologies natin. Ayan. So, for this one po, of course po, kasama po dito yung ating brief overview para po sa pag-identify po natin ng project. So, for this one, so this is about on the, how do you call this one po? Yung project outcomes. So, yun po yung mga kinakailangan po natin na ma-identify po dito. Sa project outcomes po natin, yun po yung 5 para po sa program ng web dev po ni Corfield. Yung calculator, kiosk, examination, catalog, and directory. So, pag doon po ang gagawin po natin, pagdating po sa flowchart, system flowchart lang po muna yung gagawin natin. Kung ano lang po yung, medyo magpo-focus po ako, ano yung posibleng lumitaw during the assessment. Okay po? And, of course po, about the software methodologies. Oops. Ayan. For identifying po ng atin pong project requirements, so for this one, this is about, this is considered as the crucial. Hindi ko pa dala yung pen tab ko. Kailangan po magkaroon tayo ng foundation, no? Ano nga ba yung mga, yung ating mga business objectives, planning resources, and of course, mitigating risk. Lagi po kasi tayo kapag gagawa po ng isang project, ano po yung mangyayari kapag po hindi naging successful yung pagraran po natin ng programs. So bilang mga web developer po, hindi lang po tayo naka-ready for the plan A. So lagi ko pong sinasabi dito na kailangan may plan A to Z po tayo. Pag hindi po na gumana yung ating isang design or ating program o yung ating projects, dapat mo may plan B kayo. So parang sa mga magdi-defense, hindi po pwede na iisa lang po yung may hawak ng files. Kaya po tayo grupo. Iwasan na po natin dito yung ating pabuhat, no? Pa-dumbbell. So ganun po, no? And of course po, for this one, so we have to ensure po yung project alignment with business goals. Sa unang project po natin, major project nyo ay yung ating kiosk. So sa kiosk po natin, focus na po ako sa e-commerce kasi yun naman po yung halos katulad ng Lilitaw. So yung i-discuss po natin sa inyo, hindi po pwede kasing kaparehas sa kaparehas kung ano po yung lalabas sa ating mandatory assessment, but at least may similarity. Sabi po ng mga 2 batches na nag-exam, mas mahirap pa daw po yung training kaysa dun sa assessment. At kapag ganun po kasi yung approach, dapat mas maipapasa po natin. Kasi mas mahirap nga po yung naging training po natin. Okay po? For the kiosk po natin, kung ang goal lang po, lagi lang po natin titignan, importante po dito magbasa. Sa business proposal po, kapag po nakalagay ay mag-create po tayo ng e-commerce lang na wala pong registration, ibig sabihin i-take aside na po natin yung registration. Kaya lang po ako nagpo-focus sa registration kasi doon po papasok talaga majority ng crude. Di ba po, mag-create ka, and of course po, magkakaroon po tayo na magdi-delete ka ng mga information, mag-i-edit ka po ng information. At least po ay magkakaroon po tayo ng enough idea about the algorithm
logical design nung gagawin po natin. So, pag yung business goal, and then po, paggawa po natin ng SAD, ang first part po kasi dito ay gagawa po tayo ng System Analysis and Design, chapters 1 to 3, for 1 hour. Okay po, yun yung magiging target po natin dito. And of course po, this is also on how help us on the resource planning and management. For this resource planning po natin, wala pala ditong ano, no? Sunod nga, gagamit akong laptop. For the resource planning and management po natin, kailangan kaya po natin mag-identify ng hardware and software. Ano po yung software requirements po natin at ano po yung ating hardware requirements. Management po natin, papasok po dito ang Gantt chart. Ano yung target po natin? Siyempre, papasok yung mga phases natin. Requirement phase, development phase, so on, and so forth po. Pagdating po natin dito sa management. And, kasunod na po yung atin sa project risk and misunderstanding. Kailangan po papasok ang audit trail. So, sa audit trail po natin, wala na po man pong perfect, no? So, for me, wala naman pong perfect po na system. So, sa audit trail po natin, kung maglalagay po tayo na after a month, so we have to recode po yung programs po natin, ano yung mga changes. So ano po yung laging nagbabugs. Ayun. So para po kapag po nagre-deploy po tayo ng specific project, alam na po natin kung ano po yung i-adjust, no? So this is about the first part ng atin pong UC1. So, par may question po? Sabi nila, ang dami pala natin ano dito. Okay. So, punta muna po ako doon sa ating gagawin na chapter 1 ng ating SAD. Ayan. Ano nga ba yung mga types ng project requirements po natin? For these project requirements po natin, kinakailangan, of course, ma-identify po natin yung 4 part ng requirements. Medyo mas advanced po ito kasi ang target po natin dito ay industry approach. Okay po? First, for the functional requirements. For the functional requirements po, kailangan ma-identify po natin ano yung nagagawa ng system. So, focus muna po ako dun sa first project natin, yung pinakasimpleng project natin, which is the calculator. So, kung mapapansin po natin dun sa calculator natin, yung design po noon ay meron lang po tayong 3 fields. Isa po sa num1, isa sa num2, saka po dun sa result. Ganun lang po siya kasimple. Ano po yung mga ine-expect po natin dito? So, ito ba ay mag-a-add? So, MDAS lang po ang gagamitin po natin. So, para magkaroon tayo ng idea. For the MDAS po, so we have the multiplication, division, addition, and subtraction. Wala na pong iba. Hindi po scientific yung gagawin natin. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, pure coding po ito. So wala pong advance na mangyayari sa atin. Okay po? So pakitandaan po yan. For the non-functional requirements po natin, of course po, paano po magpe-perform yung bawat functions? So kinakailangan po natin, pag sinabi po nating add, kailangan mag-a-add. So, sa flowchart po natin, paano na naman siya papasok? Sa diagram natin, paano na naman po siya papasok? Okay po? Next po natin is technical requirements. For the technical requirements po natin, of course, the technical aspect and constraint. Yan. So, syempre, calculator lang naman. Simpleng-simple, di ba? Ang common error po dito, dahil nga po, pag nagawa na po natin yung isang frame, no, yung isang module, for example, module ng addition, kailangan ma-practice po natin dito yung Bachelor of Science in copy-paste. So, ang ano lang po natin dito, kung paano natin babaguhin yung mga symbols. So, wag po natin pahirapan yung sarili natin. Meron po akong approach na ipapakita sa inyo pag nagko-codes na po tayo, wherein pa isa-isa, na kapag gumana na, pwede na po natin gamitin sa lahat. So, iiwasan po natin dito na i-code na po natin ng dire-diretso
Then saka natin hahanapin po yung error. Halimbawa po, sa registration, isang field muna tayo. Kapag po ikaw ay nakapag-add at successful po siya, so ibig sabihin, pwede mo nang i-copy yung specific line po na yon. Frameworks muna tayo Frame set po ang gagamitin natin for the calculator. Wala po kasing bootstrap dito. Hindi kayo gagamit ng themes. So, definitely po, frame set ang pagagamit ko po sa inyo. So, manual po talaga. And of course po, next po natin is the business requirements. For the business requirements po natin, of course, magpo-focus po to sa higher level. Okay, and objectives. For this time po, we have to identify the objectives, no? Doon na po tayo sa general objectives. And of course po, for the requirements po na nakikita ninyo sa screen po ninyo, kailangan po ma-identify natin ngayon yung scopes and deliverables. So, paano yun? Anong scopes natin? To develop calculator, simple calculator, ano yung mga deliverables natin? Ano po ba yung mga functionality na ine-expect natin dun sa calculator natin? Ganun lang po kasimple ang atake po natin para masabi kung ano po yung mga project requirements. So mamaya po, magkakaroon, at the end of the presentation, meron pong case study for this UC1, LO1. Tingnan po natin kung paano gagana yung critical thinking po natin for this one. And, syempre, gagamit tayo ng ChatGPT. Wag naman po masyadong abrupt, no? Paki-humanize naman po kapag magsasubmit po tayo ng ating mga portfolio. Okay? For the gathering po natin ng project requirements, sabi ko sa inyo, puro theory lang po ngayon, Paki-ano na lang po sa atin. Sige nga po, paano ba tayo mag-gather ng mga requirements? Ano-ano, yung mga nagka-capstone diyan. Yung mga tapos na po diyan. So, ano yung first step po natin na ginagawa para malaman po natin kung ano yung pangangailangan ng ating kliyente? Habang nagkakape kayo. Yes po, Sir J. Mart? First one po is identify the problem. Galing. Apo. And second po is set a plan and analyze. Third one is making a design. Implementations. Testing and deployment. Ayun. Sir, anong software methodology yan? So, pwede po tayong gumamit ng SDLC, pero in terms of methodologies po, pwede tayong gumamit ng kahit ano po, which is Agile, RAD, Rapid, or etc. po. Ayun, very good. Ayan, naano na sir yung software methodologies. Napakahusay. Ayan. So, iyon po, no, yung mga pieces. So, ibig sabihin, alam na po natin yung ating mga gagawin. Okay po? Thank you so much po. Palakpakan naman natin si Sir J. Mart. Ayan. So, medyo, most of the contents po, napahapyawan na po ni Sir J. Mart. So, dito po, syempre, paano natin malalaman yung mga problem na identify po ni Sir J. Mart? So, through interviews. No? So, kailangan po natin, syempre, alam ko naman in reality, ang gagawin po natin dito, hanapin na po natin yung problem, di ba? And then saka tayo gagawa ng solusyon. Hindi po tayo nag-i-interview. Di ba po? Karamihan nga sa atin gumagawa na ng project eh. And then ang documentator yung yung sumusunod. Di ba ganun po tayo? O, di ba tumatawa kayo? Kasi di ba totoo? Ganon. So ang hari at reyna, yung programmer. Hindi, ang gusto ko ganito yung ayos. So ngayon itong mga documentaries, mag-a-adjust. Pero yun po yung practice natin. Pero in reality po kasi, kailangan hanapin muna natin yung problems. Kasi ano ba yung gaps? So yun yung mga hinahanap natin po dito. Okay po? Survey questionnaires, workshops, and of course po document analysis and through observation. So, ito po yung karamihan, common na ginagamit natin, how to gather the project requirements po natin. At syempre po, yung mga methods po nito,
makakatulong para hanapin po natin yung gaps. No? Ngayon, after nito, magka-come up na po tayo dun sa idea. Ito pala yung problema. Yung isang company, nagma-manual pa sila ng computation. So that will be the reason kung bakit ako gagawa ng calculator. So yun po, at least, nagkaroon po ng direksyon. So although alam naman po natin yung first project ninyo ay calculator, so kunyari lang na meron tayong identify po na problem po doon. So para po, ito din po, suggestion ko na lang din po sa mga nag-handle po ng programming, gawa po tayo ng isang project na kung saan mula umpisa, kapag nabuo po nila, makakabuo po sila ng isang buong project hanggang sa dulo. Kung saan na-apply po natin yung bawat part ng lesson, pero hindi nila namamalayan, may isa silang buong project na nagawa. So, ganun po yung gawin po natin. So, yung iba po, nabanggit po ni Sir J. Mark about the software methodology po natin. For the software methodologies po natin, of course, so ito po yung halos ginagamit po natin na frameworks, no? So, structure, and what else? Ito din yung ginagamit natin for the systematic planning, di ba? Execution and delivery. Isa sa nabanggit po ni Sir J. Mark ay ang agile. Di ba po? So, yung agile, pag po kasi IT, halos dito po siya papasok, no? Halos ito na po yung medyo magkakaroon po tayo ng mas, ano yung sabi natin? Kasi dito po, right after po ng nakita mo po yung naging error, balik tayo. So, hindi na po tayo mag-i-interview. Hinahanap na po natin kung ano yung error po. And I would like to introduce also the waterfall. Sa waterfall po, modified na po ang ginagamit ngayon. Kapag po kasi yung traditional na waterfall, kapag po nahinto ka po, for example, sa testing, babalik ka po sa unahan. Pag modified po kasi, kung saan lang may error, doon ka lang po bumabalik. And then we have here the Scrum and Kanban. Scrum and Kanban po halos ginagamit na po sa industry. And one thing nga po na natuwa po ako nung binalikan po ako ng isang estudyante from the previous batch, which is nasa DSWD na po ngayon, si Sir Abel, natuwa po ako kasi yung Scrum po pala tsaka Kanban, ginagamit ng DSWD. So, iyon po. Kaya daw po nung nandoon siya, naalala niya yung klase namin. Nakakatuwa lang. Kasi diba, sa industry, mas nagagamit po nila yung dalawa po na ito. So, bigyan natin ng konting pahapyaw. Nabanggit na rin po ni Sir J. Mark about the agile. Ayan, hina-heart ko yung sarili ko, no? So, sa agile po natin, of course po, for this, ginagamit lang po natin yung agile po, para sa mga maliliit, no? Maliliit na mga projects. And then, of course, manageable increments. Kapag po yung kliyente natin, meron po silang for added features po na hindi naman nalalayo dun sa kanilang mga official or original na idea. And of course po, yung flexibility nito, no? And continuous feedback. Okay po? So, yun po yung sa may agile po natin. So, this is about the collaboration of the client and then the programmer. So, ano po yung frameworks na pwede natin gamitin? So, we have the Scrum and Kanban. Ayan, check na po tayo. Ano ba yung Scrum and Kanban na yan? Ano ba yung pagkakaiba-iba nila? And of course po, yung sa pros po natin, adaptable, promotes continuous improvement. And for the cons po natin, lahat ng mga changes po natin for the agile, we are referring or we have to ask our client. Kasi po, kung ano yung gusto nila, yun po yung ginagawa po natin. So this is different from the ideas na kung ano yung gustong mangyari ng developer, pinapagamit na lang po sa mga client po natin. Yun yung difference po ng agile po natin. Okay po? And for the other frameworks po natin, which is Scrum and Kanban, nasa LO2 po kasi siya. Mas doon po natin siya i-emphasize. Ayan. So we have here the waterfall methodology, which is the updated po natin. So linear sequential for this one, nabanggit po ni Sir
JMART kanina, requirements, design, implementation, testing, deployment, and for the maintenance po natin. For the waterfall po natin, for the modified waterfall method po natin. So, syempre po, for this one, lagi namang nagagamit ng atin pong mga estudyante before, pero ngayon nagra-rad na, tsaka nag-agile na po tayo. So, bakit po mas maraming gumagamit ng modified waterfall methods? Kasi nga po, mas easy to manage, no? Kung saan po, kunyari, nagkaroon ng problema sa design lang yung babalikan niya kahit na po nasa deployment po tayo. And for this time po, kasi pagdating natin sa maintenance, hindi rin po kasi natin alam kung po bang sa maintenance phase po ba ninyo ay aabot po ba tayo doon sa monthly, every 3 months, or every 6 months, semi-annual, or pwede pong yearly. Depende po dun sa mga features po natin. Kadalasan po, pagdating sa mga registrations, medyo ano na po dyan yung quarterly kasi talagang bibigat po yung mga database po natin. Lalo na po kapag po yung ating mga storage allocation ay mga naka-gigabytes lang po. Okay po? So, not ideal for the complex project po natin. And of course po, how to choose the right methodologies. Sa case study kaya, ano kayang gagamitin po natin? Okay po? So, syempre po, so we have, kasama po ito sa multiple choice, sa project complexity and size. So, kapag po ang gagamit lang po ng system is around 100, ano po ba yung dapat natin gamitin? So, for this one, applicable na po yung si Agile, no? Tsaka si Waterfall. And of course po, stakeholder involvement and feedback. So, stakeholder po natin, it's not only solely for the owner, ha? Pati po yung mga users ng system natin. We have to ask po feedback, for example, if this is examination, students, teachers, kasama po sila. Lahat po ng users ng system, dapat nakukuhanan po natin ng feedback. Project timeline, and team experience and skills. For the team experiences po natin, ito po yung inalis ko. Ngayon lang naman pong batch na to. Kasi previously po meron tayong collaboration. Kaya lang ang nangyari dahil nga po collaboration, medyo nag-suffer po yung assessment result. Kasi po dahil groupings, yung sino lang po yung gumagawa po ng project, sila lang po yung medyo nag-stand out. So, we are targeting po sa batch po sana ninyo na dumami naman po yung passing rate namin pagdating po sa assessment. Okay po? Kaya po, sorry po, yung changes po, kayo po yung unang makakatikim na individual na po yung project po natin. May reklamo po ba, Pres? Hello, Pres. Nandyan ka pa ba o nagagawa na kayo? May ginagawa na po kayo away from the keyboard? Ayan. So, Wala dito naman po, na po questions, ma'am. walang question. So, for the case study po natin, don't worry po, this is brief lang naman po para po sa akin, sa case study po na to, para sa LO1 po natin. Kahit po mga ano lang, 10 sentence lang po, no? Sa project study po natin, we have to develop a e-commerce website, no? Naku po, sabi nilang ganon. Parang sumobra dito sa, para saan po yung simple e-commerce po natin? So, kailangan po magkaroon tayo ng agreement. Okay po? Sa agreement po natin, ano po yung gusto nyong gawin natin para iisa po yung tatakbuhan? Para po malaman natin kung sino nagka-copy-paste ng output. For the e-commerce po natin, anong gusto ninyo? Ano po yung ibebenta natin? Bebenta po ba tayo ng mga IT supplies? Magbebenta po ba tayo sa hardware? Ganon. Magbebenta po ba tayo ng mga apparel? Or gagawa po ba tayo ng supermarket? Ano pong gusto ninyo? Para po ano natin, pag-agrihan po natin. Nandiyan pa po kayo? Gamot, sapatos, hardware.
So we have 3, gamot, sapatos, hardware. So among those 3 po na nakita po natin sa chat box, ano po yung gusto ninyong implement natin? So mas maganda po na magkaroon po tayo ng cooperation, apparel, ayan. So dalawa po tayong apparel, ayan, hardware. Parang aanim lang ang estudyante namin, Aanim ang estudyante, pipito, yung iba away from the keyboard na po. So, ayan. So, sapatos, 3. Supermarket, hardware po, 2. 3 na po yung apparel. Any nomination po? Kailangan po isa lang muna tayo ngayon. And then sa susunod po magkakahiwa-hiwalay tayo. Ayan. So, parang marami po tayo dun sa apparel. No? Sa damit po tayo. So, mag-aano po tayo ng ating e-commerce para po sa ating apparel. Yan. So, ano po yung requirements po natin? Payment, processing, user-friendly interface, and mobile responsiveness. For this one po, na case study natin para masatisfy po natin yung ating LO1. Ano nga ba yung ating LO1? So, that is identify project requirements on software methodologies. So, for this one, anong methods po among the 4 ang atin pong gagamitin? Okay po. Sabi niya, ma'am, hindi naman po siya ganun ka-detailed. Sabi ko po sa inyo, adult learner po tayo. So we have a lot of preferences. You can screenshot po yung case study natin and this is individual. Ma-access nyo lamang po ang yung submission bin kapag kayo po ay naka-webdev 2025 na po na email address. Okay po? So, design. So, paano po tayo dito? Project requirements po natin for the LO1 po natin is the project requirements. So, ano nga ba ang kakailanganin po natin dito? So, ang una po natin sa case study is the methods. Ano po yung gagamitin natin para po i-develop po ito? Kung saan meron po tayong payment, interface, at mobile responsiveness. 3 po yung objective po natin. Okay po? Ano kaya yung pwede nating gamitin po para dito? Any questions po? Don't worry po, the task sheet po, ibibigay ko po sa inyo para po dito, para mas detailed po. Kaya lang, ang makaka-receive lang po noon, lahat ng may WebDev 2025. Kaya po, Jenny and Miss Secretary Jenny and Press Clarence, pa-heads up po ako ng mga kaklase ninyo na walang WebDev 2025 na account para po dito. Para po ma-receive po nila yung performance task sheet po natin para sa LO1. Clear po ba tayo? At dahil po dyan, meron po tayong agreement na apparel po yung gagawin po natin. Kasi po doon ay mas makikita po natin yung si Ma'am Riza ay nag-check, magpayo. Ayan. Ma'am, pasagot po ako ng mga test po natin. Okay po? Wait lang po .
Opo. Ayan, so si Ma'am Lilibet, no? Nawala nga po yung 2025. Ma'am, pwede pong pagawa ng bago na 2025 para po pare-parehas po tayo, uniform po, no? Sorry po meron lang pong sinagot ng konti. Okay po? And for this one po natin, so ang outcome po natin ay iterative improvements po para do sa e-commerce natin, which is ang target po natin ay ang apparel, no? Sa apparel po natin, damit, no? Sa damit po tayo magfo-focus. Okay po? Okay po ba tayo dito? So, wag po kayo mag-alala, wala naman po itong ganun kahirap. Sabi ko sa inyo, 10 sentence lang po, okay? And then po dun sa methods po na yon, why we choose that methods po. And then, punta lang po tayo dun sa konting design. Ano ba itsura ng atin pong output according po dun sa case study po natin. Ito po yung requirement May payment, user-friendly interface, saka mobile responsiveness. Ang kailangan lang po natin dito ay yung pinaka-dashboard. Okay po? So pag sinabi po nating dashboard, paglabas po ng website, ano po yung itsura niya? Kunyari po, katulad na nakita ito. Pag nakita ko to, meron po siyang may login, tas dahil apparel nga po tayo, ano yung mga tabs? Particular lang po tayo sa mga tabs niya. Teka po, example po tayo. Siguro po bukas meron na po akong nakalimutan ko lang po magdala talaga ng tabs eh. Ayan, for example po, ito yung ating makikita nating interface. Tago ko lang to. Kita nyo to? Halimbawa po, ito yung aking apparel na e-commerce. Ano yung makikita ko sa kanya? May tab po siyang file, edit, view. Ganyan lang po. Simple architecture lang po. Tapos maglalagay lang tayo ng login. And then meron po tayo itong user. So yun lang naman po yung importante natin sa design. Simple design lang po. And then lagyan nyo po dito, for example, dito ilagay po natin yung may image po ng damit. And then meron po ditong add to cart. So ganyan lang po. Konting design lang po na makikita natin. At para po dun tayo mag-uumpisa. Ano po yung mangyayari dun sa mga susunod pa po natin na gagawin. Okay po? Clear po ba tayo doon? Ayan, thank you po sa heart at thumbs up po ni Ma'am Riza. At ni Ma'am Christine, Sir Liam, Ma'am Joanna po. So medyo more on theory muna po tayo. Again, this is only 2 weeks na theory po tayo. And then, pagdating po ng June, medyo programming na po tayo. Okay po? Kasi kailangan po natin yung SAD. First part po kasi ng ating assessment ay gagawa kayo ng system analysis and design. So right after this po, i-open ko na po yung ating assessment. So you still have enough time until 5 o'clock para po matapos natin yung performance task natin. 1 at yung atin pong UC1 na assessment. UC1 LO1 na assessment. Okay po? Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ma'am, naroon na po. Ma'am, paano po pag hindi po namin natapos yung aming task? Sabi ko nga po sa inyo, adult learner po tayo. Hindi po ito yung pag di mo natapos ay hindi ka pwedeng sumunod. Hindi mo pwedeng gawin yung susunod. May ipunan lang po kayo. Okay po? Pero pwede nyo po siyang gawin at your convenient time. Hindi po ito yung pag di mo nagawa ngayon, di mo na pwedeng gawin yung para bukas. Hindi po. Ang iniwasan na po natin, maipunan po kayo ng magiging trabaho po ninyo. Okay? President Clarence and Secretary Jenny. So ngayon po mag-uumpisa yung task nyo. President Clarence, di ba ikaw na po yung isa sa admin natin dun sa ating FB page. Group pala, page group. So yung... Yes po, ma'am. So ang mangyayari po dyan, Pres and Sec, medyo screenshot lang po natin yung mga 3 to 5 screenshots lang po ng ating session and then post lang po doon sa ating FB group and then group picture po. Open your cameras na po.
Gaganda ng mga teachers ko. Ayan. Kanina naka-sleeve na si Ma'am Jenny. Ngayon naka-jacket na siya. Yung secretary natin. Sino mag-i-screenshot sa inyo, press and sec? Si secretary na po, Doc. Okay. Secretary, it's your job po to take the screenshot of every online session. Ikaw na magbilang, sec. One, two, Si Jonel. Mga dalawang shots, ma'am. Isa pa. Sec Jenny, isa pa. Ganun ba, ganun? Naka-mute si Jenny, hindi namin marinig. Jenny, bilang. Clarence, ano ba nangyayari? Di yata bumibilang si Jenny. Ma'am, ako na po mag-take, ma'am. O sige. Bilang kayo, ha? Magaganyan din ako. Kuha ko. Ay po, ma'am. 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much po. See you again tomorrow. Anyway po, bago tayo mag-iwalay, is it okay for ba sa inyo ng 9 o'clock? O gusto nyo 8? Ano gusto nyo po? 9 or 8? 8 or 9? 9 na lang po. Okay po. See you again 9 o'clock tomorrow. Bye-bye po. Thank you po, Doc Rose. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sige po. Thank you po, Doc. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you.